Magandang araw. Narito ang kwentong hiniling mo. Naganap ng isinalin at inangkop sa kultura, takbuhan, at kalagayan sa Pilipinas. Ang lahat neye emosyon, detalye, at haba neye orihinal na salaysay ay pinanatili upang mabigyan ka neye isang buo at nakakadala na karanasan sa pagbabasa. Bago tayo magsimula, ipaalam sa amin sa comments kung saan mo ito binabasa. Hangat ko ang iyong masayang pagbabasa. Habang wala ang kanyang asawa dahil sa isang business trip, nagpasya sa wakas si Ana na ayusin ang storage closet o ang maliit na bodega sa kanilang bahay. Kumuha siyang maliit na hagdan para maabot ang pinakamataas na estante at akmang kukunin ang ilang lumang garapon ni Minatamis. Ngunit nang hilahin niya ang isa sa magarapon, nanigas siya sa kinatatayuan niya nang makita kung ano ang nahulog mula sa itaas. Umalis si Miguel nung linggo nga gabi tulad ng dati, nang walang masyadong sinasabi. Iniwan niya ang kanyang maleta sa tabi ngang pinto. Ang madilim na asul, na carry-on na iyon na may nisnis ng hawakan na iniregalo sa kanya ni Ana para sa kanilang ikatlong anibersaryong asal. Noon, pumipili pa siya ng mga regalong may malalim na kahulugan. Naisip pa niya ang pananabik nito. Ang malatang iyon ay nakapaglakbay na sa kalahati ngang Pilipinas mula noon. Gasgas na ang mga sulok nito at ang zipper sa gilid na bulsa ay matagal nang hindi na isasara ng maayos. Palaging nangangako si Miguel na ipapayos ito. At palagi rin niyang nakakalimutan. Isinuot niya ang kanyang sapatos, tumayo ng tuwid, at kinapa ang kanyang nga bulsa dahil sa nakasanayan, telepono, susi, wallet. Tumingin siya sa isang bahagi lampas kay Ana patungo sa salamin sa pasilyo at sinabing, "Sige, alis na ako. Babalik akong Biyernes. O baka mas maaga. Tatawag ako paglapag ng eroplano." Tumanggo. Si Ana. Lumapit siya. Pasimpleng humalik sa pisngi ni Ana na parang naktatata lang ng selyo sa isang dokumento. Naamoy ni Ana ang kanyang pabango, ang may amoy ng kahoy na binibili niya para rito tuwing Pasko. Dahil minsan itong nabanggit na gusto niya ito. Sinabi niya iyon ng eksaktong 1 beses, 7 taon na ang nakalipas. Mula nun, binibili na ito ni Ana. Mula nun, ginagamit na ito ni Miguel. Hindi na siya nagtanong patungkol dito. Hindi na siya nagpasalamat. Kinukuha na lang niya ito mula sa estante nga. Banyo na parang kumukuha lang ng toothbrush. Sumara ang pinto. Tumunog ang lock. Tumayo si Ana sa pasilyo. Pinakikinggan ang magayabak nito sa hagdanan. Ang building nila ay isang lumang apartment sa Maynila na walang elevator. At bawat hakbang ay umaalingaw ng may malalim at hungkak na tunog. Pagkatapos ay naglaho ang mayabag. Sumara ng malakas ang mabigat na pinto sa lobby at namayani ang katahimikan. Tumayo siya roon. Iniisip na hindi niya maalala kung kailan siya tumigil sa paghihintay dito. Hindi sa paghihintay na bumalik ito mula sa biyahe, bagaman ganun din iyon, kundi sa totoong paghihintay. Ang paghihintay na may sabihin itong mainit sa hapunan, nayakapin siya ng walang dahilan. Na magtanong kung kumusta, ang araw niya at talagang gustong marinig ang sagot. Ang pakiramdam na iyon ay naglaho ng walang partikular na sandali, nang walang pag-away o hinanakit. Simpleng isang araw, natanto niya na ang pag-alis nito ay walang pinupukaw na emosyon sa kanya. Walang kaba o ginhawa, kundi kaganapan ngang kawalan, isang nakasanayan, tulad ng pagpatay ngang ilaw bago matulog. 9 na taon na silang makasama. Nakita sila sa birthday party ng isang karaniwang kaibigan. Dumating si Miguel ng huli. Basang-basa ang jacket dahil inabot ng biglang pagbuhos ng ulan, at ginugol nito ang buong gabi sa pakukwento ng ngabiro na nagpatawa kay Ana hanggang sa sumakit ang tiyan niya. Nagtatrabaho ito para sa isang maliit na construction firm, laging bumibisita sa site, at marami itong walang katapusang kwento tungkol doon, tungkol sa mga kliyente, tungkol sa kung paano minsan may nakapasok na malaking pusakal na pusa sa trailer ngang site at pinunit ang mga blueprint ng proyekto. Si Ana ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang lokal na klinika. Ang buhay ay simple, madaling hulaan, at si Miguel ay madaling pumasok dito.
na parang palagi na siyang naron. Ang unang 3 taon ay tutu at dalisay. Nagpupunta sila sa dagat tuwing bakasyon, umupang ang isang maliit na bahay bakasyonan sa Zambales mula sa isang matandang babae na nagdadala sa kanilang sariwang mangga mula sa kanyang puno tuwing umaga. Naawi sila sa mga maliliit na bagay. Hindi nito kailanman pinipiga ang toothpaste mula sa ilalim. Napakatagal kumilos ni Ana kapag nagmamadali sila. Mabilis silang makabati. Minsan sa nakakatawang paraan. Susulpot ito na may dalang mainit na kahon ng ensaymada at sasabihin, "Ito ang peace offering ko." Nag-uusap sila hanggang madaling araw, nakahiga sa dilim, at makakulok si Ana na pakiramdam niya ay may totoong tao sa kanyang tabi. Pagkatapos ay may naksimulang maklaho. Nang walang biglang pakbabaho, walang eskandalo, naksimulang maktrabaho si Michel nang mas matakal. Lumipat siya sa isang mas malaking corporate firm na madalas ang magabiyahe at hindi regular ang oras. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi. Nagsimula siyang magbahagi ng mas kaunti. Noong una, nagtatanong si Ana kung kumusta ang araw nito, kung ano ang bago. Ngunit ang sagot nito ay palit ng palit. Ayos lang. Ganun pa rin. Pagod. Mamaya na tayo mausap. Kalaunan, tumigil na siya sa pagtatanong. Hindi dahil sa inis. Nasanay na lang siya. Natuto silang mabuhay sa tabing ng isa't isa na parang dalawang bagay sa iisang estante. Hindi sila nakakaabala sa isa't isa, ngunit hindi rin sila nakakahawakan. Sa gabi, nananatili si Miguel sa sofa at nag-scroll sa kanyang telepono. Si Ana ay nagbabasa o nanonood ng mapalabas sa kanyang tablet sa kusina. Tuwing weekend, pumupunta ito sa garahe para kalikutin ang kanyang sasakyan kahit hindi naman kailangan ng sasakyan ng ganoong atensyon. Minsan sabay silang kumakain ng hapunan at namamayani ang katahimikan sa ibabaw ng mesa. Hindi mabigat, hindi galit, kundi hungka lang, parang isang waiting room kung saan lahat ay naghihintay ng isang bagay na walang sinuman ang kayang pangalanan. Minsan habang nakakape, nagtanong ang kaibigan ni Ana na si Elena, "Ana, ayos lang ba kayong dalawa?" Ang tahimik, "Niyo, lately." "Oh," sagot ni Ana. Ginugulat ang sarili sa kung gaano kadali lumabas ang salita. Eksaktong katulad ng nangyayari sa kanila ni Miguel. Noong Lunes, nak-leave si Ana sa trabaho. Dumadami na ang kanyang gagawin sa bahay. Kailangan niyang itabi ang mga makakapal na jacket na ginamit nung nagdaang teg-ulan, linisin ang mga bintana ngayong mainit na ang panahon, at ayusin ang kabinet sa banyo kung saan ang walang lamang buteng shampoo ay matagal ng katabingang gapuno. Ang mga maliliit na bagay na bumubuo sa buhay sa bahay kapag ikaw lang mag-isa ang gumagawa. Pagsapit ng magang hapon, oras na para sa storage closet. Napakaliit nito, halos 5 at 3 talampakan lang, walang bintana, at may mahinang bumbilya na 2 taon nang kumukurap-kurap. Tinatawag itong teritoryo ni Miguel. Dito niya itinatago ang kanyang gamit, ilang kahon at garapon ng atsara na pinadala ng nanay niya na wala namang kumakain. Nasanay na si Ana na hindi ito pakialaman, hindi dahil tahasan itong ipinagbawal ni Miguel, kundi dahil tuwing susubukan niya, sasabihin nito, "Huwag mo ng pakialaman yan. May sarili akong sistema diyan. Ayusin ko yan mamaya." Kaya hindi niya ito pinakialaman. 1 taon, 2, 5. Ngunit noong Lunes na iyon, may nakbago. Marahil sawang-sawa na siya sa walang hanggang linyang iyon na ayusin ko yan mamaya. Marahil gusto lang niya ngang tunay na malinis na panimula sa lahat ng bagay. Binuksan ni Ana ang pintong closet, binuhay ang kumukurap na ilaw, at tiningnan ang estante. Sa ibaba, magkasangkapan, 1 kahon ng pako at tornilyo, 1 powdrill sa maalikabo na lalagyan. Sa gitnang estante, ang mga malalaking garapon na may malabong sabaw kung saan medyo maaninak mo ang papaya at sili. Sa itaas na estante, maga karton, 1 lumang coffee maker, at sa likod nga maga ito, 1 bagay na hindi pa niya napapansin nun. Pumunta si Ana sa kusina para kumuha ng maliit na hagdan
Umakyat, inabot ang pinakamataas, at itinulak ang isang garapon ng atsara, pagkatapos ay ang pangalawa, at ang pangatlo. Dumampi ang kanyang nga daliri sa isang bagay na patag, metaliko, at malamig. Sinubukan niyang hilahin ito ng maingat, ngunit mas mabigat ang kahon kaysa sa hitsura nito. Dumulas ang kanyang nga daliri. Kumaskas ang gilid ng lata sa kanyang palat, at bumaksak ang kahon pababa. Tumama ito sa sahi na may umalingaw nga na tuno. Tumalsik ang takip nito, at nakalat ang laman nito sa sahi na kahoy. Mga litrato, papel, isang keychain na may maliit na teddy bear, at isang maliit at makulay na bagay, isang piraso ng papel mula sa notebook na may drawing. Bumaba si Ana sa hagdan at lumuhod sa sahig. Unang litrato, si Miguel na walang jacket, nakasuot ng kulay abong t-shirt, na inakala niyang tinapon na nila ilang taon na ang nakalipas. Nakangiti siya, hindi ang pilit na ngiting nakasanayan niya sa mga nakalipas na taon, kundi isang malawak at bukas na ngiti katulad sa lumang litrato nila sa Zambales. Sa tabi niya ay isang nakababatang babae na nasa mga 30 anyos, morena, may maamong bilugan na mukha at dimples. Nakangiti rin siya, nakasandal ang ulo sa balikat ni Miguel. Sa mga bisi ni Miguel ay isang maliit na babae. Marahil 5 taong gulang, nakasuot ng nakakatawang sombrero ngang Santa Claus na may pompom. Sa background, isang dekoradong Christmas tree, mga tinsel at kumukurap na mga ilaw na umaaninag sa bintana. Pangalawang litrato, tag-araw. Ang parehong maliit na babae na ngayon ay nakasuot ng sundress at sandals. Ang kanyang tirintas ay nakakalak na. Hawak ni Miguel ang kanyang kamay. Nasa isang parke sila malapit sa fountain. Pareho silang tumatawa. Nakatinggala ang bata, at nakatingin si Miguel sa kanya na may ekspresyong agad nakilala ni Ana kahit na hindi pa niya nakita itong iginawat sa ibang tao. Dalisay, walang halong kaplastikan. Tunay na pagmamahal. Pinulot niya ang papel ng notebook. Isang drawing ng bata, isang tabinging bahay na may taksulok na bubong, at usok na lumalabas sa simenea, isang dilaw na araw sa sulok, at 3 tao. Isang malaki, isang katamtaman, at isang napakaliit. Sa ibaba, sa nanginginig at maingat na sulat kamay ngang isang batang nag-aaral palang magsulat. Daddy Miguel, I love you. Matagal na nakaupo siya na sa sahig ng closet, hawa ang piraso ng papel na iyon ng makabilang kamay. Kumurap ang bumbilya, nawalan ng ilaw ng isang segundo, at pagkatapos ay umugong pabalik. Mula sa kusina ay maririnig ang patuloy na pagtita ng orasan sa pada. Ang orasang may pendulum na ibinigay ng nanay ni Miguel. Nung lumipa sila, na matagal nang gustong tanggalin ni Ana pero hindi niya ginawa. Dahan-dahan niyang inilapak ang drawing sa tabi at sinimulang pulutin ang iba pang nahulog. Isang kasunduan sa pagupangang bahay, lease agreement, 2 kwarto, 500 square feet, 3rd floor. Pangalangang nangungupahan, Miguel. Address. Isang kalapit na siyudad sa Antipolo, isang kalye na pamilyar kay Ana dahil may magandang palengke ron kung saan mahilig siyang bumili ng sariwang kamatis at basil tuwing tag-araw. Tagal ngo pa, 5 taon, na renew ng 3 beses, huli ay noong Enero, mga resibo mula sa tindahan ng damit pambata. Bota para sa ulan, size 5. Isang pink na backpack na may unicorn. Isang set ng watercolor paint. Ang petsa, noong nakaraang linggo. At isang greeting card, ang karaniwang klase na mabibili sa botika na may nakapintang buket sa pabalat. Sa loop, isang pambabaeng sulat kamay na tila medyo pagod. Hinihintay ka namin sa bahay. Mas na mas ka na naman. Ang iyong makababa. Inilagay ni Ana ang lahat pabalik sa kahon, isinara ang takip, at inilapak sa sahig sa tabi niya. Hindi siya umiyak. Hinintay niyang tumulo ang mga luha. Pakiramdam niya ay dapat sana na iyon ang normal na reaksyon kapag nakatuklas kang ganitong bagay. Ngunit sa halip na luha, may ibang dumating. Isang kakaiba at halos pisikal na kalinawan na parabang sa mahabang panahon ay nakatingin siya sa isang malabong bintana na sanay sa malabong nga hugis at tinanggap ang nga ito bilang katotohanan.
At may isang tao na kakahawilang ng basahan sa salamin. Ang lahat ay matalim, tiyak, at halos masakit na detalyado. Tumayo siya, dinala ang kahon palabas ng closet, ipinatang sa hapakainan, at gumugol ngang isa pang oras doon, maingat at sistematikong sinusuri ang lahat tulad ngang ginagawa niya sa trabaho kapag nag-audit nga mga quarterly financial report. Bawat dokumento, bawat litrato, bawat resibo. Ang kontrata sa pag-upa ay unang nilagdaan 6 na taon na ang nakalipas. 6. Kinuwenta ni Ana. 3 taon bago nagsimula ang madalas na business trips na nangangahulugang nagsimula ang lahat ng mas maaga, na nangangahulugang nung nag-usap pa sila tuwing gabi, nung bumibisita pa sila sa nanay nito tuwing weekend, nung naniniwala pa siyang dumadaan lang sila sa isang pagsubok, umupa na itong apartment sa kabilang bayan. Nang gabing iyon, nakahiga si Ana sa dilim, nakatingin sa kisame. Sa tabi niya, sa kabilang bahagi ng kama, naroon ang karaniwang kawalan kapag nagbibiyahe ito. Dati-rati, sa mga ganitong gabi, mabilis siyang nakakatulog ang katahimikan. Walang humihilik, walang bumabalikwas. Ngayon, iba na ang katahimikan. Hindi niya iniisip ang sakit. Naroon ang sakit, nakatayo sa kabilang panig ng pinto, ngunit hindi pa ito pumapasok. Iniisip ni Ana ang logistika. Paano ba ito gumana sa praktikal na paraan? 6 na taon, 2 apartment, 2 bahay, 2 babay, parehong naniniwalang alam nila kung saan ito natutulog. Hindi lang iyon nangangailangan ng kasinungalingan. Nangangailangan iyon ng sistema, mahigpit na iskedule, kontrol. Naalala niya ang lahat ng biyahe. Kahit 1 o 2 beses sa isang buwan, minsan higit pa. Ipinakita ba nito kailanman sa kanya ang boarding pass? Sinubukan ni Ana na alalahanin pero wala siyang matandaan. Tila ipinapakita nito iyon noong una, pagkatapos ay tumigil ito. Pagkatapos ay tumigil na rin siya sa pagtatanong. Naalala niya ang isang gabi 4 na taon na ang nakalipas ng sa wakas, ay nakaroon siya ng lakas ng loob at sinabing, Miguel, hindi mo ba rason na dapat na nating pag-isipan ang pagbuo ng pamilya? 33 na ako. Tumatakbo ang oras. Ibinaba nito ang kanyang telepono. Seryosong tiningnan siya at sumagot ng may katiyakan na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagtatalo. Ana, anak sa ngayon, kailangan muna nating makaipon? Papatatagin muna natin ang ipon natin? Pag-usapan natin ito ulit pagkalipas ng ilang taon? Sumang-ayon siya. Palagi siyang sumasang-ayon. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang maargumento nito ay laging makatuwiran, lohikal, maingat, parang isang lalaking nagpaplano para sa kanilang kinabukasan. Ngayon naintindihan na niya, mayroon na pala itong anak na babae. Nang sabihin nito sa kanya na masyado pang maga, ang maliit na bata sa litrato ay nasa 1 taong gulang na nun. Hawak niya ito, nakangiti sa kamera, binibilhan ng bota at penset, at pagkatapos ay umuuwi. Tumatabi kay Ana at nakakatulog ng walang anumang kalamnan sa mukha nito ang kumikibot. Bumalikwas si Ana at hinila ang kumot hanggang sa kanyang baba. Sa labas, dumadaan ang sasakyan. Sa kabilang apartment, may umugong na TV sa kabilang pader. Isang ordinaryong gabi, isang ordinaryong apartment, maliban sa lahat ng itinuturing niyang ordinaryo ay nabunyag bilang isang entabladong maingat na binuo, masusing pinanatili, at sapat na nakakumbinsi upang mapakamalan niyang tunay na buhay sa loob ng 9 na taon. Mula sa keychain, inalis niya ang isang karaniwang susi na tanso na may asul na plastik sa dulo. Ibinulsa niya ito sa kanyang robe. Ang lahat ng iba pa ay ibinalik sa kahon. Pagsapit ng umaga, magang nagising si Ana. Bago tumunog ang alarm, bago sumikat ang araw, kumulo ang takure, tapos ay lumamig. Hindi niya itinimpla ang saa. Nakupo siya sa hapagkainan suot ang robe, pinagmamasdan ang pagliwanag ng kalangitan sa labas. Pinapagulong ang susing may asul na tuktok sa pagitan ng kanyang daliri. Maliit, magaan, lubos na karaniwan,
ang uri na nagbubukas ng nga karaniwang kandado sa mga karaniwang apartment. Pwede sana niyang ibalik ito, isara ang closet, kalimutan ito. Huwag nang pumunta, huwag nang alamin, at patuloy na mabuhay sa paraang kinagisnan niya. Sa karaniwang katahimikan, karaniwang gawain, at karaniwang kamangmangan. Ngunit may nagbago na salop niya at wala itong balak bumalik sa dati nitong pwesto. Nagbihis siya maong, blouse, at jacket. Huminto siya sa harap ngang salamin sa pasilyo at hindi nakilala ang kanyang sarili. Hindi pisikal. Pareho pa rin ang mukha niya na may maliliit na linya sa sulok ngang kanyang nga mata. Nakatali pa rin ang buhok niya sa parehong mababang pusot, ngunit iba na ang tingin ng kanyang nga mata. Parang sa isang taong nakapagpasya na, ngunit hindi pa lang nito sinasabi ng malakas. Nakbuksi ang grab sa kanyang telepono, inilagay ang address mula sa kontrata. Ang driver, isang medyo may edad ng lalaki na may makapal na bigote at nakikiningang classic rock sa radyo, ay sumulyap sa rearview mirror at nagtanong kung saan siya ibababa. Sa tapat lang po, ang entrance, sagot ni Ana. Kahit nawala siyang ideya kung ano ang hitsurang building. Inabot ng humigit kumulang 20 minuto ang biyahe. Pamilyar ang lugar. Nakapunta na si Ana sa palengke rito. Bumili na siya rito ng makamatis mula sa isang tindera na laging nagdaragdag ng isang dakot na sariwang basil at nagsasabing, kunin mo na to, ineng. Sariwang pitas yan, ngunit hindi pa siya nakakalampas sa palengke. Mas kumikipot ang mga kalsada. Mas umiili ang magusali. 4 na palapa na magusaling, yari sa pulang laryo, malilit na damuhan, na may namumulala ng mga puno, ngang kalachuchi. Isang tahimik na subdivision, kung saan makakakilala sa mukha, ang mga makakapitbahay. At ang nga matatandang babae na nakaupo sa nga bangko ay hindi lang palamuti. Sila ang nga bantay ngang barangay. Huminto ang sasakyan. Bumaba si Ana at tiningnan ang gusali. Pulang laryo. 4 na palapak. Bagong pinturang itim na rehas. Sa luban, mayroong dilaw na metal na swing. Ang isa sa mga upuan ay medyo tabingi at may sandbox sa tabi nito. Sa loob na handbox ay nakaiha ang isang naivang plastik na balda. Sa balkonahe sa ikalawang palapa, may nahang ng mahalamang bugainbilya. Ang mga matingkat na pulang bulaklak ay naalap laban sa laryo. Pumasok si Ana sa gusali. Amoy lechon manok at medyo floral ang paligid. May nag-iwan ng nakapasong halaman sa gilid ng bintana sa pagitan ng makapalapag. Malinis ang hagdanan. Sa bulletin board ay may abiso para sa pulong ng homeowners at flyer para sa isang lokal na tubero. 3rd floor, kaliwang pinto. Huminto si Ana, tiningnan niya ang puting doorbell. Sa tabi nito ay isang doormat na may nakasulat na, "Welcome." Naisip niya na malamang ito ang maling paraan para gawin ito. Ang sumulpot ng walang pasabi, walang plano, walang pinag-aralang sasabihin. Hindi nga niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ako ang asawang lalaki mo. Sorry, pero kailangan kong malaman. Nakakatawang pakinggan. Parang isang masamang soap opera. Pinindot niya ang bell. May mabilis at magaan na yabak na papalapit mula. Sa kabilang panik, tumunok ang lock. Bumukas ang pinto. Nakatayo sa pintuan ang babay mula sa mga litrato. Sa malapitan, mukha siyang mas bata at mas matanda kaysa sa mga litrato. Isang mukha na walang make-up, medyo maputla ang balat. May pangingitim sa ilalim ng mata na karaniwang makikita sa mga babaeng matagal nang hindi nakakatulog. Nang mayos pero hindi na nila ito napapansin. Isang madilim na berdeng kardigan na nisnis sa mga siko, buhok na nakapusot gamit ang isang ipit na medyo natatabingi na. Tiningnan niya si Ana ng isang segundo. 2, 3. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi takot, hindi galit, pagkakilala na parang inaasahan na niya ang pagbisitang ito. Hindi man ngayong araw, hindi man mula kay Ana, kundi umaasa na balang araw may susulpot at gagawing totoo ang lahat. Ikaw ang asawa niya, sabi ng babay. Walang tandang pananong sa kanyang boses. Oo, sagot ni Ana. Katahimikan.
Sa isang kwarto sa dulo ngang pasilyo, may tumutuktok na TV nga cartoons, besam nga nakakatawang boses. Umatras ang babae ngang isang hakbang. Tuloy ka. Makipot ang pasilyo, masikip dahil sa mga sapatos pambata na nakatambak sa doormat at isang pink na payong sa sulok. Sa sabitan ay may jacket, isa para sa matanda, dalawa sa mabata, isa para sa teg-init, isa para sa teg-ulan. Sa mesa sa may pasukan, may hand lotion, suklay na may gusot na buhok, isang drawing na nakadikit sa pader, isang asul na aso na may 6 na paa na pinangalan ng Buster. Nasa kwarto si Sofia, sabi ngang babay, na nakaturo sa saradong pinto kung saan nakmumula ang tunong karton. Babalik ako agad. Dinala niya si Ana sa kusina. Napakalit nito. Marahil nasa 60 square feet lang. Isang mesa na nakasandal sa bintana, 2 bangkito sa gilid, isang pasongang, nalalantang santan at isang plastik na sipikap na may tira-tirang chocolate milk sa ibabaw ngang refrigerator. Mga souvenir magnets at 3 drawing na nakaipit sa isang ladybug clip. Sa isa sa mga ito, nakilala ni Ana ang eksaktong estilo. Tabinging bahay, araw, 3 tao. Kape, automatikong tanong ng babay. Tulad ng pagtatanong sa sinumang bisita. Hindi na. Salamat. Umupo sila sa makabilang dulo. Ipinatong ng babay ang kanyang nga kamay sa mesa. Bahagyang nanginginig ang kanyang nga, daliri at idiniin niya ito ng patak sa kahoy upang piliting kumalma. Ako si Maya, sabi niya. Kahit malamang alam mo na. Hindi? Sagot ni Ana. Wala akong alam hanggang kahapon? Wala akong alam. Tumango si Maya, huminga ng malalim, at tumingin sa labas nga, bintana patungo sa luban. Sa ibaba sa semento, may mga batang naglalaro ngang soccer. Umaabot sa kanila ang nga boses at tawanan ng mga ito. 32 na ako? Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, walang drama, parang taong nakukuwento. Hindi sa unang pagkakataon. Kahit na nun pa man ay sa sarili lang niya ito kinukuwento. Si Sofia ay 5 taon na. Maganing na siya sa Oktubre. Uminto siya. Nakilala ko si Miguel 7 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho ako bilang account manager para sa isang kumpanya ngang materyales sa paggawa ng bahay. Pumasok siya bilang kinatawan ng isang kontraktor na nakikipagnegosasyon. Charming, presko, at may ganoong ngiti. Alam mo yung kapag may ngumiti tapos pakiramdam mo ikaw lang ang iningitian niya. Alam ni Ana na ganon din eksakto kung paano ito ngumiti sa kanya 9 na taon na ang nakalipas sa birthday party na iyon nabasa ang jacket. Sinabi niya na may asawa siya mula pa sa simula, pagpapatuloy ni Maya. Hindi niya itinago, pero sinabi niya na matagal nang tapos ang lahat sa asawa niya. Na nakatira lang sila sa isang bahay dahil sa apartment. Na mahirap ang pahihiwalay? May issue sa mga makasanip na ari-arian o utang. Hindi na niya gustong pumasok sa detalye, pero lagi niyang sinasabi, inaasikaso ko na sa 1 buwan. Pagkatapos 6 na buwan. Pagkatapos ng Pasko. Pagkatapos neting bayaran ang mga credit card. Laging may tiya na deadline, at ang deadline na iyon ay palaging naurong. Pinisil niya ang tulay kanyang ilong. Nahintay ako. Noong una, naniwala ako sa kanya. Pagkatapos, nasanay na lang akong maniwala sa kanya. Makaibang bagay iyon kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Nang mabuntis ako, sabi niya papabilisin nito ang lahat. Na ngayon ay mayroon na siyang totoong dahilan, nakakausapin na niya ang asawa niya pagkatapos ng Pasko. Ipinanganak si Sofia, lumipas ang Pasko, at patuloy lang siyang nagpupunta ng ilang beses sa 1 linggo. Matutulog siya rito, alis sa umaga, o kaya hidadaan tuwing weekend. Sabi niya sanay na ang asawa niya na nakatira sila na parang makasera na hindi man lang niya ito napapansin. Nakikinig si Ana, nararamdaman ang isang kakaibang pagkahati sa loob ang kanyang ulo.
Ito ay mga salita tungkol sa kanya, tungkol sa buhay niya, tungkol sa kung paanong hindi niya napapansin. Inilalarawan ni Maya ang kabilang panik ng pader, at sa panik na ito ay nakatayo si Ana. Lubusang kumbinsido na dumadaan lang sila sa isang mahirap na yugto. Ang tanga ko, sabi ni Maya na walang awa sa sarili. Matagal ko lang talagang ayaw aminin iyon dahil ang pag-amin doon ay nangangahulugang magiging mag-isa ako kasama ang anak ko. At nakakatakot ang mag-isa. Lalo na kapag pumasok siya sa pinto at tatakbo si Sofia sa kanya, yayakapin siya at sisigaw ngang, "Daddy?" At isipin mo, sige, hayaan na nating ganito. Mas mabuti na ito kaysa sa wala. Hindi sumingit si Ana. Tiningnan niya si Maya at naisip. Pareho kaming naging tanga. Pareho kaming naniwala sa kanya. Pareho kaming nahintay, maliban na lang sa sinabi niya. Sa bawat isa sa amin ang kanyang sariling bersyon ng parehong kasinungalingan. Kay Ana, namayos ang lahat. Medyo nagkalayo lang sila, tulad ng nangyayari sa mag-asawa. Kay Maya, napatay na ang kanyang kasal. At isa sa ayos na niya ang napapelas anumang araw. Mula sa kabilang kwarto, tumawa ang bata, isang malakas at masayang tawa, ang uri ng mga bata lang ang marunong tumawa ng buong katawan. Sumulyap si Maya sa pinanggalingan ng tunok at sa isang iglap ay nagbago ang mukha niya. Naging malambot ito, bukas. Pagkatapos ay bumalik siya kay Ana. 3 araw na ang nakalipas. May nakita akong piraso ng papel sa bulsa ng jacket niya. Naiwan niya ang ko at niya rito. Numero ng telepono iyon at pangalan ng babay. Hindi sa iyo. Tumayo siya, pumunta sa kwarto, at bumalik na may dalang karaniwang asul na folder na may garter. Dito niya ito tinago. Sabi niya walang espasyo sa bahay niya, na mga dokumento iyon sa trabaho. Hindi ko kailanman pinakialaman ang gagamit niya, pero matapos kong makita ang numerong iyon, tiningnan ko. Inilapak niya ang folder sa mesa sa pagitan ng walang lamang sipikap at asinan. Tingnan mo, binuksan ni Ana ang folder. Hindi nangingini ang kanyang kamay. Nagulat siya sa sarili niya. Sa isang sulok ng isip niya, napansin niya, aba, kalmadong-kalmado ang kamay ko. Parang alam ng katawan niya kung ano ang paparating at naghanda na para sa pagbaksak. Una, mga nakaprint na bank statements, mga hanay ng numero, petsa, account numbers, maliit pero regular na halaga. 2 o 3 beses sa isang buwan sa loob ng 1.5 taon, ang pera ay inililipat mula sa joint checking account nila ni Miguel ang account kung saan pumapasok ang sweldo nito at ang account kung saan inililipat ni Ana ang kalahati niya para sa upa, kuryente, at groceries. Pumasok iyon sa isang account sa pangalan ni Maya. Tumingala si Ana. Umiling si Maya. Akala ko pera niya yon. Sabi niya mga sideline. Bonuses. Hindi ko kailanman tiningnan ang pinagmulan ng account. Pangalawa, isang nakaprint na email thread. Sina Miguel at isang lalaking nagngangalang Rico. Mula sa konteksto, kaibigan si Rico sa bentahan ng sasakyan o insurance. Nagtatanong si Miguel kung may paraan para may benta ang kotseng nakarehistro sa pangalan ng asawa niya nang hindi nito nalalaman o hindi kailangan ng pirma nito. Maingat na sumagot si Rico. Pwede. Pero kailangan mong papirmahin siya ng power of attorney o ipanotaryo ang paglipat ng titulo deed of sale. Nang nandiyan siya, nagtanong pa si Miguel, naghahanap ng butas sa batas. Naisip ni Ana ang kanilang sasakyan. Isang kulay abong sedan na binili niya mula sa sarili niyang pera 2 taon na ang nakalipas. Pinanatili ang CR sa kanyang pangalan dahil mas madali ito para sa kanyang insurance. Mas madalas itong idrift ni Miguel kaysa sa kanya. Hindi niya ininda iyon kailanman. At pangatlo, isang punit na piraso ngang papel mula sa notebook na puno ngang pamilyar na sulat kamay, maliit at may malinaw na pakiling sa kaliwa. Palaking nagsusulat si Michael na nakahilig sa kaliwa. At dati ay nakakatuwa itong tingnan para kay Ana. Nakasulat sa papel ang isang numero, isang tiyak na halagang ang pera,
Ang mismong halaga na natanggap ni Ana 3 buwan na ang nakalipas mula sa pagkakabentang luma at malaking sakahan ni Lola Celia sa probinsya ng Quezon, isang lupaing may nabubulok na kubo at ilang punong mangga at niyog, ang tanging naiwan sa lola na nakpalaki kay Ana pagkatapos mamatayng kanyang ina. Nag-alinlangan si Ana na ibenta ito, pero binenta rin niya sa huli dahil naipon na ang amilyar at wala nang nag-alaga rito. Idineposito niya ang pera sa kanyang personal savings account. Wala siyang pinagsabihan ng eksaktong halaga maliban kay Miguel. Pasimple itong nagtanong sa hapunan. Ano? Makano nabenta ang bukit? Sinabi niya rito. Tumango ito. Sinabing. Ang galing. At bumalik sa pag-scroll sa telepono nito. Ngayon, ang eksaktong halagang iyon ay nakasulat sa papel kasama ang petsa ng deposito at isang makapal na question mark na 2 beses idiniin. Alam nito at kinakalkula kung paano mahahawakan ang pera niya. Ibinulit pabalik ni Ana ang papel at isinara ang folder. Namayani ang katahimikan sa kusina. Sa kabilang kuwarto, natapos na ang cartoons at tumawag ang maliit na si Sofia. Mommy, ilipat mo po sa iba. Sandali lang, anak, sagot ni Maya. Bahagyang nanginig ang boses niya sa huling pantik. Lumingon siya kay Ana. Bigyan mo akong 1 segundo. Tumango si Ana. Umalis si Maya sa silid. Mula sa dulong pasilyo, maririnig ang mababang usapan sa loob ng bahay. Mommy, pupunta ba si Daddy? Pagkatapos? Ipinakmamalaki ni Sofia ang isang drawing. Bumalik si Maya at umupong muli. Pula ang mamata niya ngunit tuyo. Pwede ko bang kopyahin to? Tanong ni Ana. Nakaturo sa folder. Kunin mo na lahat. Sagot ni Maya. Hindi ko na kailangan yan. Tumayo si Ana. Kinuha ang folder at tumayo sa tabi ng mesa. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ang bawat salita ay parang masyadong mabigat o masyadong maliit para sa nangyayari sa pagitan nila. Maya, sa wakas ay sinabi niya, wala akong alam. Wala tungkol sa iyo, wala tungkol kay Sofia, wala tungkol sa apartment na ito, wala talaga. Alam ko. Sagot ni Maya. Alam ko. Na ngayon, lumabas si Ana mula sa gusali at tumama ang araw ng Setembre sa kanyang mata. Napapikit siya, nakatayo sa mga sementadong hakbang. Sa luban, may mabata pa ring naglalaro ng soccer. Isang babae sa bangko ang nagbabalat ng money. Isang pusakal na pusa ang mabilis na tumawid sa bangketa at nagtago sa palumpong. Ang mundo ay eksaktong pareho, kalmado, ordinaryo, at lubos na walang pakialam sa kung ano ang kakarating lamang na gumuho sa loob ng isang maliit na apartment sa 2 palapag. Niyakap ni Ana ang folder sa kanyang dibdib at naglakad papunta sa kalye para pumarang taxi. Nasa bulsang kanyang jacket ang susing may asul na tuktok. Hindi na niya ito kailangan, pero hindi niya ito tinapon. Hindi pa ngayon. Ibinaba siya ni taxi sa kanilang bahay. Umakyat si Ana sa hagdan na kip-kip ang folder na parabang may dala lang siyang ordinaryong bagay. Isang file sa trabaho. Isang supot na groceries. Ang kapitbahay sa second floor, si Aling Nena, ay nahihirapang buksan ang lock niya. Nakita niya si Ana at tumango ng bahagya. Hapon, Ana. Medyo maputla ka yata ngayon. Puyat po? Sagot ni Ana. At ngumiti siya. Ang ngiti ay totu, nakakaibang maramdaman. Sa loop, hinubad niya ang kanyang jacket, isinabit sa kawit, pumunta sa kusina, at isinalang ang takure. Habang umiinit ang tubig, kumuha siya ang karaniwang yellow pad mula sa drawer, ang ginagamit niya para sa listahan ng bibilhin sa palengke, at umupo sa mesa. Binuksan niya sa blangkong pahina, isinulat ang tudo sa itaas, at sinalungguhitan. Tumunog ang takure. Ibinuhos niya ang kanyang tsaa, humigop, napaso ang dila, at ibinaba ang tasa. Kinuha niya ang bank statements mula sa folder at inilatag ang nga ito sa kanyang harapan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Una, ang bangko. Tumawag siya sa customer service. Sumagot sa mga security questions at nagtanong para sa accounts department.
Kalmado at propesyonal ang kanyang boses. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang ilipat ang lahat ng pondo mula sa kanilang joint checking account papunta sa kanyang personal savings. Kinumpirma ngang kinatawan ang balanse. Binigyan ng autorisasyon ni Ana ang paglipat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Naiproseso ang transaksyon sa loob ng 3 minuto. Sunod, ang debit card ni Miguel na nakakonekta sa joint account. Nag-request si Ana ng pag-freeze dito. Tinanong ng rep ang dahilan. Suspected unauthorized access. Sabi niya sa sarili, hindi naman ito kasinungalingan. Na-freeze ang card. Pagkatapos ay pinalitan niya ang password ng kanyang banking app. Isinulat niya ang bagong password sa yellow pad, pinunit ang pahina at inilagay sa kanyang wallet. Gumuhit siya ne checkmark sa tabi ne unang item. Sunod ang abogado. Ibinigay ngang kaibigang si Elena na siyang nagtanong kung ayos lang ba ang lahat ang numero niya. Na-divorce at nakipaghiwalay si Elena 2 taon na ang nakalipas at pinagdaanan ang buong gulo. Pahahating ang ari-arian, sigawan, sirang maugat dahil sa stress. Tinago niya ang contact info ng isang abogado na, sa mga salita niya, ay hindi iiyak kasama mo, kundi tatapusin ang trabaho. Tumawag si Ana. Sumagot ito sa ikatlong ring. Ate, Reyes. Magandang hapon po. Ako po si Ana. Sa maikling salita, nang hindi nagpapaligoy-ligoy, inilatak niya ang sitwasyon. Asawang namumuhay ng dobleng buhay. Pangalawang pamilya, isang anak. Mayroon siyang dokumentadong ebidensya. Paglilipat mula sa joint account. Email chain sa isang broker tungkol sa pagbebenta ang kanyang kotse. Mga tala na sinusubaybayan ang pera niya sa mana. Kailangan niyang protektahan ang kanyang nga ari-arian at magay ng annulment at paghihiwalay ng yaman. Nakinig si Ate Reyes nang hindi sumasabat. Pagkatapos ay nagsalita siya. Una, kukuha tayo ng temporary restraining order o injunction sa lahat ng conjugal na ari-arian para hindi niya may benta ang anumang bagay ng walang pahintulot mo. Ang kotse, kung nakapangalan sa iyo ang or, CR, ay sa iyo, pero ibablock natin ito para sigurado. Pangalawa, idokumento ang bawat paglipat mula sa joint account na iyon. Kunin ang mga statement sa nakarang 2 taon. Mas mabuti kung 3. Pangatlo, ang apartment. Kung binili mo bago ang kasal gamit ang sarili mong pera, hindi ito kasalisahatian nga ari-arian, pero kailangan kong katibayan ang titulo, ang deed of sale, lahat ng hawak mo. Pang-apat, huwag mong ipahalata sa kanya. Hanggat hindi niya alam na alam mo, ikaw ang nakakalamang, gamitin mo ito. Isinulat ni Ana ang lahat sa yellow pad gamit ang malinis niyang sulat kamay. Bawat bullet point. Kailan ka makakapunta? Tanong ni Ate Reyes. Bukas ng umaga, makikita tayo ang 9. Ibinaba niya ang telepono. Pangalawang checkmark. Kinabukasan, pumunta si Ana sa Regional Trial Court, RTC. Sa City Hall at sa bangko. Maikli ang mga pila. Martes noon ng umaga, ang mga waiting area ay kadalasang puno ng mga retiradong may hawak na brown envelope at isang batang mag-asawa na may stroller. Kumuha si Ana ng numero, nahintay tawagin, at nagpasa ng mga kinakailangang papela sa tulong ng kanyang abogado. Sinuri ng clerk. Isang batang babae na may mahabang acrylic nails kaya hirap mag-type ang mga form. Ipa-freeze nito ang lahat ng joint financial accounts at pipigilan ang paglipat ng titulo ng sasakyan, kumpirma niya. Oh, sabi ni Ana. Wala pang 1 oras ang inabot. Kinuha ni Ana ang makinopyang may selyo at isiningit sa asol na folder na kinuha niya kay Maya. Sa kanya na ito ngayon. Sunod, ang nga dokumento ng sasakyan. Nasa ilalim na drawer ng kabinet sa kwarto ang nga ito. Sa ilalim ng tumpok ng malumang kumot. Hindi ito kailanman, hinawakang ni Miguel. Akala niya ang pegayos ng mapapal ay trabaho ni Ana at inakalang hindi rin ito kailanman sinitsik ni Ana. Ang titulo, CRA, ang rehistro, o
ang deed of sale, ang insurance policy. Sinuri ni Ana ang bawat isa, ipinasok sa plastic sleeve, at inilagay sa folder. Pagkatapos ay huminto siya, inilabas ulit ang maito, at ipina-photocopy sa printer nila sa bahay. Ang binili ni Miguel 2 taon na ang nakalipas para sa trabaho, pero si Ana lang naman ang palaging gumagamit. Pagsapit nga hapon, handa na ang lahat. Nakaupo si Ana sa hapagkainan. Sa kanyang harapan ay ang mabigat na folder na nakaayos ayon sa seksyon. Ang yellow pad na may checkmark, ang tasaang malamig na tsaa. Sa labas, padilim na. Sa tapat na apartment, bumukas ang ilaw at nakita ni Ana ang silhouette ng isang babaeng naayos ng mesa, naglalapa ng plato, at nagdadala ng kaldero mula sa kalan, isang ordinaryong gabi para sa ibang tao. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ate. Si Rosa ay 4 na taong mas matanda. Nakatira siya sa subdivision sa Cavite at nagtatrabaho bilang curriculum coordinator sa isang middle school. Kasal siya kay Ed, isang tahimik at maasahang lalaki na nag-ayos ng anumang nasira at hindi kailanman nagtataas ng boses. Mayroon silang 2 anak na lalaki, isang golden retriever at isang malaking hardin ng gulay kung saan ginugugol ni Rosa ang kanyang ngatek araw. Nag-usap sila sa telepono minsan sa isang linggo, karaniwang tuwing linggo. Ang usapan ay laging ang nakasanayang routine. Kumusta ka? Kumusta ang kalusugan mo? May balita ba kay nanay? Rosa? Pwede ka bang pumunta rito? Sabi ni Ana. Isang pakpaus sa kabilang linya. Hindi pa kailanman narinig ni Rosa ang kanyang nakababatang kapatid na gumamit ng ganoong tono ng boses. Hindi takot, hindi umiyak, kundi nanginginig na parang kwerdas ng gitara na hinila sa mismong hangganan bago mapatit. Papunta na ako? Sabi ni Rosa, walang itinatanong. Dumating siya pakalipas ng 1 oras. Hinati siya ni Ed at nanatili ito sa kotse. Hindi na siya umakyat. Naintindihan niya na hindi kailangan sabihin na hindi ito oras para makaroon ng bisita. Pumasok si Rosa sa apartment. Hinubad ang kanyang jacket. At tiningnan ang kanyang kapatid. Nakatayo si Ana sa pasilyo. Kalmado ang kanyang mukha. Nakababa ang makamay sa gilid sa may hapagkainan, kitang-kita mula sa bulwagan. Ang folder, ang yellow pad, ang metal na kahon. Nakapag-desisyon ka na sa lahat, no? Sabi ni Rosa. Oh, sabi ni Ana. Kailangan ko lang malaman mo. Pumunta sila sa kusina. Inilata ni Ana ang lahat sa harap ng kanyang kapatid. Mula sa mga litrato hanggang sa bank statements, ipinaliwanag niya ng maikli, nilalampasan ang mga hindi mahalagang detalye. Ang kahon, si Maya, si Sofia, ang wire transfer, ang lalaking sumusubok ibenta ang kanyang sasakyan, ang pramula sa sakahan ni Lola Celia. Nakinig si Rosa ng tahimik. Ang tanging palatandaan ay ang kanyang nga daliri na mahipit na nakahawa sa gilid ng mesa, namumuti ang kanyang nga buko. 6 na taon, sa wakas ay sabi ni Rosa, 6 na taon ang ganito. Oh, na-file mo na ba ang nga papeles? Hindi pa. Unahin mo na ang maari-arian, tapos ang paghihiwalay. Sabi nga, abogado walang apurahan sa pagsilbi sa kanyang supwena hanggat hindi pa nakakandado ng buo ang lahat. Tumango si Rosa. Nakatitik sa kanyang kapatid ng matagal, parang tumitingin sa isang taong akala niya ay kilala niya ngunit ngayon lang niya nakilala. Ana, malumanay niyang sinabi. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Ayos lang. Mamaya na, sagot ni Ana. Sa ngayon, kailangan kong maging malinaw ang isip ko. Kapag tapos na to, saka ako iyak. Nanatili si Rosa hanggang 10:00. Uminom silang tsa at nausap tungkol sa mga praktikal na bagay. Kung saan itatago ang mga dokumento. Kung paano aakto kapag bumalik si Miguel. Inalok ni Rosa si Ana na tumira muna sa bahay niya ng ilang panahon. Tumanggi si Ana. Hindi mananatili siya rito. Ito ang kanyang apartment. At hindi niya ito iiwan. Nang umalis si Rosa. Naglakad si Ana sa mga kuwarto. Huminto siya sa silitulugan.
Tinitingnan ang malaking kama at ang dalawang unan pati na ang punda na inabot ng ilang linggo para piliin niya 3 taon na ang nakalipas mula sa isang katalogo. Gusto niyang maging maganda ito, parang sa magazine. Huminto siya sa sala kung saan nakapatong sa estante, nga libro ang kanilang litrato sa kasal. Siya na nakaputi, si Miguel na nakabarong, pareho silang nakangiti. Hindi niya kinuha ang litrato. Hindi pa ngayon. Sumilip siya sa storage closet at binuhay ang kumukurap na bumbilya. Ang metal na kahon ay naibalik sa dating pwesto, nakatago sa likod na magarapon ng atsara na parang walang nangyari. Pinatay ni Ana ang ilaw at isinara ang pinto. Pagkatapos ay umupo siya sa hapakainan. Lumipat sa isang bagong pahina ng yellow pad at isinulat, Biyernes. Babalik siya. Maging handa. Noong Huwebes, pumasok siya sa trabaho gaya ng dati. Isang ordinaryong araw sa klinika. Spreadsheets, data entry, matawag sa telepono. Walang napansin ang mga katrabaho niya. Uminom si Ana ng kape sa break room, tumawa sa biro ni Nida sa front desk, at pumirma sa resibo para sa mga gamit sa opisina. Ang lahat ay eksaktong pareho, maliban sa lalim ng kanyang bag. Sa loob ng isang bulsa na may zipper, ay may isang USB drive na. Naglalaman ng ma-scan ng bawat dokumento na ginawa nung isang araw para maniguro. Pagsapit enehe Biyernes enehe umaga, inilabas niya ng metal na kaum mula sa closet. Walang ganan niyang pinunasan ang alikabok nito gamit ang basahan. Pagkatapos ay inilagay ito sa eksaktong gitna ng hapakainan, mismo sa gitna ng asinan at napkin holder. Sa tabi nito ay inilagay ang asul na folder. Pagkatapos ay inayos niya ang kusina. Hinugasan niya ang mapinggan, pinunasan ang kalan, nagsabit ng malinis na mga tuwalya, nagtimplang ng tsaa para sa sarili, at naghintay. Dumating si Miguel noong hapon. Narinig niya ang malakas na paksara ng pinto sa lobby. Pagkatapos ay ang mabibigat, mabagal, at pagod na mga yabak sa hagdan. Umikot ang susi sa kandado. Pumasok ito ng eksakto sa paraan gandaan-daang beses nitong pagpasok noon. Iniwan ang maleta sa sulok, itinapon ang jacket sa sabitan, hinubad ang sapatos nang hindi kinakalak ang sintas. Ana, nandito na ako, sigaw niya mula sa pasilyo. May makakain ba? Naglakad dito papuntang kusina, binuksan ang ref, kinuha ang pizza ng tubig, nagsalin sa baso, lumagok, lumingon patungo sa mesa, at nanigas. Huminto ang baso sa kalagitnaan patungo sa kanyang bibig. Nasa harapan niya ang metal na kahon, nakabukas. Ang malitrato ay nakakalat na parang baraha. Sa tabi nito, ang asul na folder na makapal sa mga nakaprint na pahina at si Ana na nakaupo sa kabilang dulo. Nakapatong ng maayos ang nakamay sa kandungan. Sa loob ng ilang segundo, nakatitik lang siya. Pagkatapos, napakabagal na ibinaba ang baso sa gilid ng mesa. Umawas ang tubig at tumulo sa kahoy. Hindi niya napansin. Si Ana ang unang nagsalita. Umupo ka. Umupo ito. Hindi sa nakasanayan niyang upuan sa tabi ng dingding, kundi sa bangkito na pinakamalapit sa kanya. Ang medyo umuuga sa hindi pantay na sahig. Umupo siya at tumitik sa kahon na may tingin ng isang lalaking nakakitang bagay na sumusuway sa mga batas ng pisika na parang nabiyak ang realidad at gumapang palabas ang mga dapat sanay na kabaon lang. Hindi nakmadali si Ana. Kinuha niya ang unang litrato, ang nong Pasko, kung saan nakangiti ito sa tabi ni Maya habang hawa si Sofia, at ipinadausdos ito sa mesa. Tiningnan niya ito tapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Pangalawang litrato. Tag-araw, ang parke, si Sofia na nakasandas. Ipinatong niya ito sa tabi ng una. Ang drawing ng bata. Daddy Miguel, I love you. Ipinatong niya. Ang kontrata sa pagupa. Ipinatong. Ang mga resibo ng bota para sa bata at paint sets. Ipinatong. Ang greeting card. Hinihintay ka namin sa bahay. Miss na miss ka na namin. Ang iyong mga babay. Ipinatong.
Ang bank statements. 1 taon at kalahati ngam paglipat ng pera. 2 o 3 beses sa isang buwan, direkta mula sa joint account nila. Ipinatong ang mga ito. Ang email thread kasama ni Rico tungkol sa paggawangang peking pirma para may benta ang kanyang kotse. Ipinatong. At sa huli, ang pirasong papel na may eksaktong halaga ng pera ng sakahan ni Lola Celia at ang mabibigat na question mark, ipinatong niya ito. Ang mesa sa pagitan nila ay puno ng papel, isang barahang buwang-buwang na ibunyag. Nakaupo si Ana nang napakatahimik at naghintay. Nanatiling tahimik si Miguel ng matagal, marahil 1 minuto, pero ang minuto ay humaba ng parang goma. Sa katahimikan, maririnig ang pagtiktak ng orasan at mula sa kabilang pader, ang mahinang boses ng isang news anchor sa TV ng kapitbahay. Tapos, nagsalita siya. Garalgal ang boses niya. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Ana, mali ang iniisip mo sa lahat ng ito. Komplikado ang sitwasyon. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi sumingit si Ana. Simpleng inabot lang niya ang folder. Kinuha ang bank statement mula nung nakaraang buwan na may 3 wire transfer na naka-highlight ng neon yellow at itinula ito palapit rito. Makinig ka. Yumuko siya paharap, nakapatong ang nasiko sa mesa. May papaliwanag ko ang lahat, hindi ito tulad ng nakikita mo. Ibang-iba ang istorya nito. Natahimik si Ana. Kinuha niya ang printout ng email tungkol sa pagbebenta ang kanyang sasakyan at tinapik ito ang kanyang hintuturo. Iyon ang naging dahilan para magiba ang ihip ni hangin. 1 segundo ay nagmamakaawa ito at sa susunod ay tumigas ang mamata nito, nagtagis ang kanyang panga. Kinalkal mo ang mga gamit ko? Sinabi ko sa iyong huwag mong pakialaman ang closet na yon. Gamit ko yon. Teritoryo ko. Wala kang karapatan. Hinintay ni Ana na matapos siya. Mabilis na nawalan ng lakas si Miguel. Ang galit ay hungka dahil ang ebidensya ay nakalatak mismo doon at alam nilang 2 na ang galit niya ay kahangalan. Parang isang lalaki na sumisigaw ng, hindi ko ginawa. Habang nakatayo sa ibabaw ng basak na florera na may hawak na martilyo, bumagsak ang balikat niya. Iniyuko niya ang kanyang ulo, ibinaon ang mukha sa mga kamay, at nagsimulang magsalita sa isang mahinang ungol. Nawala ako sa sarili, Ana. Hindi ko ginustong maging ganito. Mahal ko kayong dalawa. Nangyari na lang. Hindi ko ito pinlano. Si Sofia. Bata pa siya. Hindi ko pwedeng iwan ang isang bata. Naintindihan mo ba? Araw-araw iniisip ko kung paano ayusin to. Araw-araw pinapakpaliban ko kasi hindi ko alam kung paano. Bigyan mo lang ako ng oras. Ipapaliwanag ko lahat. Umupo tayo at mag-usap. Nakinig si Ana. Hinintay niyang may maramdaman. Awa marahil. O kahit man lang ang pamilyar na lambot na iyon, ang pagbayag sa loop niya na naging dahilan para magparehas siya sa loop ni Dokuz na taon. Ang pa niya nasang sabihin, sige, baka maayos pa natin. Pero sa loop niya ay lubos na tahimik, parang isang silit na inalisan ng lahat ng muebles. Hungkak, umaalingaw-ngaw, bawat tunok ay malinis na tumatalbog sa mapader, hindi ka nagbubuo en nekazal, sabi ni Ana. Iyon ang unang pagkakataon sa buong gabi na nagsalita siya tungkol sa kanyang sarili. Matatak ang boses niya. Walang panginginig, walang pagsigaw. Nagtatayo kang takasan. Fire escape. Lihim kang kumukuha ng pera. Sinusubukan mong ibenta ang sasakyan ko. Sinusundan mo ang prangmana ko. Hindi iyon nawala sa sarili. Iyon ay isang exit strategy. Ibinaba ni Miguel ang kanyang kamay at tiningnan siya. At nakita niya, nasa unang pagkakataon, sa buong gabi, totoong nakikita siya nito. Hindi bilang asawa, hindi bilang taong papakalmahin o utuin, kundi bilang taong alam na alam kung ano siya at hindi na kailanman muling maloloko. Wala itong sagot. Tumayo si Ana. Maingat niyang inipon ang mga dokumento mula sa mesa. Isinalansan ang mga ito sa eksaktong pagkakasunod-sunod kung paano niya inilatag at ipinasok pabalik sa asul na folder.
Ibinalik ang mga litrato sa lata. Isnara niya ang takip. Isasampa ko ang annulment sa susunod na linggo. Sabi niya, ang apartment ay sa akin. Binili ko ito bago tayo kinasal. Ang kotse ay sa akin. Ang titulo ay nakapangalan sa akin. Ang joint checking account ay kasalukuyang zero na. Kung gusto mong pag-usapan ang nga detalye, tawagan mo si Ate Reyes. Narito ang numero niya. Ipinatong niya ang calling card NG abogado sa mesa at naglakad palabas NG kusina. Naiwang mag-isa si Miguel sa mesa, nakatitik sa bakanteng espasyo kung saan ang kanyang maingat na binuwang dobleng buhay ay kasisimula palang wasakin. Ang basong tubig ay nanatiling nakapatong sa gilid ng mesa. Ang tumulong tubig ay lumawak at dahan-dahang tumutulo patungo sa sahig. Sa batas, ang buong proseso ay tumagal ng 4 na buwan. Noong una, kumbinsido si Miguel na kaya niyang patagalin ito. Ang pagpapabagal ay ang kanyang kapangyarihan. Naging bihasa rito dahil sa 6 na taong pamumuhay ng dobleng buhay. Kumuha siyang murang abogado na inirekomenda ng isang kaibigan. At ang abogadong ito ay agad nagaying nga mosyon para ipagpaliban ang nga pagdinig. Humiling nga palugit, nagdemand ngang property appraisal nga karaniwang taktika. Ubusin ang lakas na, kabilang panik. Sagarin sila. At maghintay na sumuko sila at makipakasundo. Ngunit hindi sumuko si Ana at hindi siya nakipakasundo. Sa unang mediation session, ang realidad na hindi nasan ni Miguel ay lumabas. Ang joint account na inaasahan niya walang laman. Ang pondo ay legal na inilipat ng isang co-signer ng account. Naka-freeze ang debit card niya. Inilagay ang isang temporary restraining order sa sasakyan, sa apartment, at sa anumang asset na maring itsuring na conjugal property. At ang panig ni Ana ay nagdala ng tumpok ng mga papel. Ma-statement na nagpapakita ng wire transfers kay Maya, ma-email kasama si Rico, ang tiyarguway, at ang matala ng pagsubaybay niya sa manang pera ni Ana. Kumilos si Ate Reyes nang may malamig at tiyak na paggalaw ngang isang siruhano. Sa ikalawang pagdinig, inyabot niya sa hukom ang 18 buwan ng bank statements na nagpapatunay na sistematikong ninanakawan ni Miguel ang pondo ngang maasawa ng walang kaalam-alam ang asawa niya. Sinubukan pang igi ng abogado ni Miguel na iyon ay mga pangkaraniwang gastusin lang sa bahay, ngunit ang halaga, ang dalas, at ang pangalan sa tumatanggap na account ay sapat na para maksalita. Ang hukom. Isang babaeng nasa 50s na may pagod na mga mata at may salamin na nakapatong sa ilong niya ay tumingin kay Miguel sa ibabawong kanyang salamin at walang sinabi. Ngunit sa paraan ng kanyang pagpapatong ng malakas sa tumpok ng papel sa ibabawong desk niya, ginawa nitong malinaw ang lahat. Naintindihan niya ng eksakto kung anong klaseng lalaki ang nakaupo sa kanyang korte. Ang kotse. Hindi ito nakuha ni Miguel. Ang deed of sale ay nakapangalan kay Ana. May petsang bago pa ang kasal. Ang insurance policy ay eksklusibong binabayaran mula sa personal na account ni Ana. Dinala ni Ate Reyes ang lahat. Sinubukan ni Miguel na angkinin na. Nag-invest siya ng pawis at pagod sa pag-alaga sa sasakyan, ngunit hindi siya makapaglabas ng kahit isang resibo para sa change oil o bagong gulong dahil hindi naman siya ang bumili ng ito. Si Ana ang nagbayad para sa maintenance. Nagmaneho lang si Miguel. Ang apartment kung saan sila nanirahan sa loob ng 9 na taon kasama ang kumukurap na ilaw sa closet at ang tumitiktak na orasan na panatili ni Ana. Binili 2 taon bago ang kasal, buong-buong gamit ang sarili niyang pra. Ang deed at titulo ay matibay. Sinubukan ni Miguel na igiit na gumawa. Siya ng malaking pag-ayos, renovations, kaya tumaas ang halaga nito. Nanghingi si Ate Reyes ng mga resibo mula sa kontraktor, resibo para sa kahoy, o kahit before and after na litrato. Walang naipakita si Miguel. Si Ana ang nag-asikaso sa lahat ng pagpapayos. Siya ang pumili ng disenyo. Siya ang kumuha ng pintor. Siya ang pumirma na tseke. Minsan nakabit lang ng turnilyo si Miguel para sasabitan ng kurtina at hanggang doon lang ang nayambak niya. Pagsapit ng 3 buwan, nagbago ng taktika si Miguel.
Tumigil siya sa pagtawag kay Ate Reyes at nagsimulang tawagan ng direkta si Ana. Una sa gabi, tapos sa umaga habang nasa klinika si Ana. Nag-iba-iba ang tono niya. Nagmamakawa, nainis, malambing, nagpapamis. Sinusubukan niya ang iba't ibang boses, parang magnanakaw na sumusubok ng iba't ibang susi sa isang lock, na napalitan na pala. Ana, makita naman tayo at mag-usap. Walang abogado. Matatanda na tayo. Maayos natin to nang tayo lang. Sumagot si Ana na eksaktong isang beses. Lahat ng kailangan kong sabihin, nasabi ko na. Pagkatapos niyon, hindi na niya sinasagot ang matawag. Hindi niya na-block ang numero nito. Hinayaan lang niyang tumunok ito. Mag-vibrate ang telepono sa mesa niya. Umilaw ang screen na nagpapakitang. Miguel, papanurin lang ni Ana na umilaw ang letra hanggang mamatay ang screen. Nagulat siya kung gaano na lang kawalang halaga ang pangalang iyon para sa kanya ngayon. 9 na taon ang nakalipas, nangangahulugan iyon ng mundo para sa kanya. 4 na buwan ang nakalipas, may kahulugan pa rin iyon. Ngayon, mapiksel na lang iyon sa screen na malapit ng burahin. Sa simula ng 4 na buwan, tumigil na si Miguel sa pagtawag. 1 linggo makalipas, pinirmahan niya ang kasunduan. Naging pinal ang paghihiwalay sa kalagitnaan ng tag-ulan. 1 Huwebes. Sa pasilyo ng korte na amoy floor wax at murang kape, pinirmahan ni Ana ang degre, kinuha ang kanyang kopya at naglakad palabas sa doblang pinto. May malamig na ambon na pumapatak, ginagawang madulas ang bangketa. Huminto siya sa tuktok ng hagdan, tumingala ng bahagya at tumayo ron ng 10. Marahil 15 segundo. Tumama ang malamig na mga patak sa pisngi niya at gumulong sa kanyang leg. Pagkatapos ay inipit niya ang sobre sa kanyang tote bag at naglakad patungo sa sakayan ng tren. Nalaman niya kung ano ang nangyari kay Maya ng dahan-dahan, patingi-tingi, at nang hindi sinasadya. Maliit lang ang mundo. Pagkatapos niya komprontasyon sa kusina, dumiretso si Miguel sa apartment ni Maya. Hindi siya tumawag bago pumunta. Sumulpot lang siya ron dala ang kanyang maleta ng mismong gabing iyon ng eksakto sa paraan ng daandaang beses niyang pagdating nun. Pinindot niya ang doorbell. Binuksan ni Maya ang pinto, tiningnan ang maleta, tiningnan ang namumutla at natatarantang mukha niya, at agad na naintindihan. Pinalayas ka niya, sabi ni Maya. Maghihiwalay na kami? Mabilis niyang sagot, na parang natatakot na isara ni Maya ang pinto bago pa siya makatapos magsalita. Iba na ngayon. Titira na ko rito ng tuluyan katulad ng gusto mo. Tumayo si Maya sa pintuan at tiningnan siya. Sa loob ng 6 na taon, hinintay niya ang nga salitang iyon. Sa loob nga 6 na taon, pinangarap niya ang araw na susulpot ito at sasabihing, ikaw ang pinipili ko. At eto siya kasama nga bagahe niya, dala ang kanyang nga pangako, handa nang makomit. Maliban na lang na ibang-iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi ito mukhang pagpili. Mukha itong taong tumatakbo papalabas na nasusunog na gusali at tumatalon sa pinakamalapit na nakabukas na bintana. Hindi ka pumunta sa akin dahil gusto mong nandito ka. Tahimik na sabi ni Maya. Pumunta ka rito dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Nagsimula itong magmakawa. Isinumpa nitong hindi iyon totoo. Na matagal na raw nitong gusto ito. Hindi lang makapagdesisyon nun. Pero ngayon daw ay magiging totoong pamilya na sila. Nakinig si Maya. Naisip niya na 3 linggo pa lang ang nakalipas nang makaupo siya sa kanyang kusina kasama si Ana isang estranghero, asawang ang kanyang kinakasama, at kung paanong pareho silang may eksaktong ganong tingin sa kanilang mga mata. Pagod, hindi galit, hindi selos, kundi isang pagod na sagat sa buto dahil sa pamumuhay, sa kasinungalingang tumagal, ng ganun kahaba na nagpanggap na normal na buhay. Hindi, sabi ni Maya, hindi ko kaya. Kinabukasan,
Inipon niya ang iba pang mga gamit nito. 2 duffel bag, makapal na jacket pang ulan, bota para sa baha, electric razor, charger ngang telepono, mga nakasalansan na polo shirt na tinatago nito sa kanyang closet. Mayos niyang inimpake lahat, isinara ang mga bag at dinala pababa sa lobby. Ang maintenance na tagabantay sa building, isang matandang lalaki na kilalang kilala si Miguel dahil 5 taon na niya itong nakikitang dumadaan sa front desk, ay nasa kanyang pwesto. Kay Miguel too, sabi ni Maya sa kanya. Dadaan siya para kunin. Tiningnan ng matanda ang mabeg, tapos ay tumingin kay Maya at hindi na nagtanong pa. Hinila niya lang ito patungo sa dingding sa tabing ng mailbox. Dumaan si Miguel para kunin ang mga ito ng hapong iyon. Sinubukan niyang magbas pataas sa apartment. Hindi sinagot ni Maya ang intercom. Tumayo siya sa lobby. Paulit-ulit na pinipindot ang button. Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, ang tunog mula sa speaker at ang boses ni Sofia. Mommy, sino po yun? Wala anak. Wrong number. Umalis siya. Lumipat siya sa bakanteng kwarto nga apartment kaibigan niyang si Jojo. Nahiwalay din si Jojo sa asawa at nakatira sa 2 kwartong apartment sa labas ng siyudad. Ang bakanteng kwarto ay walang laman. Isa lang lumubok na kutson at isang closet na walang pinto. Amoy usok ng sigarilyo at cat food ang buong lugar. Ang alagang pusa ni Jojo ay napapagalagala sa apartment na parang siya ang may-ari ng titulo at natutulog kahit saan niya gusto. Masaya na si Jojo na may kasama at may kahati sa renta. Hindi na siya nagtanong ng marami. Pinagdaanan na rin niya ang gulong ng hiwalayan. Namuhay si Miguel mula sa kanyang 2 duffel bag sa kwartong iyon, gumugugol ngang gabi sa pag-scroll sa telepono, nakatiti sa magalumang litrato ni Sofia na initek sa kanya ni Maya noong panahong mayos pa ang lahat. Hindi blino ni Maya ang numero niya. Binasa at paulit-ulit na binasa ni Miguel ang lumang mensahe, at iyon lang ang tanging pagkakataon na may bumalik na buhay sa kanyang mga mata. Halos 6 na buwan matapos ang tuluyang paghiwalay. Narinig ni Ana ang buong kwento mula mismo kay Jojo nang magkasalubong sila sa grocery store. Desperadong sinusubukan ni Miguel na makipagbalikan kay Maya. Bumibili siya ng laruan para kay Sofia at iniwan sa matandang guard sa lobby. Sumusulat siyang mahaba at nakikiusap na emails kay Maya. Sumusulpot siya ron at naupo sa bangko sa luban para maghintay na lumabas sila. Hindi siya pinapaakyat ni Maya, sabi ni Jojo na nakatayo sa pila sa counter habang may hawa na kahon ng pasta at garapon ng instant coffee. Kahapon, umupo siya sa bangkong yun ng 2 oras. Nakita siya ni Sofia mula sa bintana at kumawi. Kumawi din siya. Tapos, sinara lang ni Maya yung kurtina. Nakinig si Ana, tumango ng formal, nagbayad para sa kanyang tinapay, gatas, at dalandan, at lumabas. Mainit ang kalsada at may dalang simoy ng hangin ng pagsapit ng tag-init, naisip niya ang pakawa ni Sofia sa kanyang tatay mula sa bintana at ang mabilis na paksarang kurtina. At natanto niya na ang kwentong ito ay walang happy ending. Mayroon lamang itong iba't ibang antas ng malulungkot na katapusan. At may iba pa siyang natanto. Hindi na ito ang kanyang kwento. Ganap na siyang malaya. Mula rito, pagsapit ng Oktubre. Sa wakas ay inayos na rin ni Ana ang proyektong buong taon niyang ipinagpapaliban. Isang Sabado ngang umaga, isinuot niya ang isang lumang maong at kupas na t-shirt. Tinalian ang kanyang buhok gamit ang bandana at binuksan ang pinto ng storage closet. Binati siya ngang kumukurap na bumbilya sa pamilyar nitong pakislap. Kalahating segundo ngang liwanag. Kalahating segundo ngang dilim. Inabot ito ni Ana at inikot para tanggalin. Naglakad siya sa pasilyo papuntang kabinet sa banyo. Kumuhang bagong 6-watt LED bulb, bumalik at inikot ito papasok. Napuno ang closet ng maliwanag, pirma, at tahimik na liwanag. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong lugar ng malinaw na walang nga anino, 5 at 3 talampakan. Ang linoleum sa sahig ay medyo natuklap na sa mga sulok. 4 na estanteng kahoy na hindi pantay na nakatornilyo sa pader. Sa pinakababang estante,
Ang makasangkapan na walang sinuman ang gagamit pa, ang power drill na ginamit ni Miguel para makabit nami sang sabitan nami kurtina sa loob nami siyam na taon. Ang kaon na migamit na puno ay miga makakaibang turnilyo. Ang crescent wrench, sa gitnang estante, ang atsara ng nanay ni Miguel. Malabong sabaw, kinakalawang natakip. Kinuha ni Ana ang isa at tiningnan ang petsa na isinulat gamit ang marker sa ibabaw. 3 taon na ang nakalipas. Walang sinuman ang nagbukas nito. Walang sinuman ang magbubukas. Naksimula siya sa itaas. Ibinaba niya ang walang lamang karton. Ang isa ay may basag na lampshade sa loop. Ang isa naman ay siksikan ng malumang extension cord. Walang laman ang pangatlo. Itinapon niya lahat ito sa makapal na basurahan sa may pinto. Sunod ang magagarapon. Isa-isa. Mabibigat at malalabo. Dinala niya ito sa kusina, tinanggal ang mga takip, at ibinuhos ang laman sa lababo. Papaya, sili, at iba pang sangkap ng burong hindi makilala. Dumaloy lahat iyon sa imburnal. Hinugasan niya ang magarapon ngang salamin gamit ang mainit na tubig na may sabon at inilagay ng nakabaliktad sa lalagyan para matuyo. Inipon niya ang magasangkapan sa isang plastik na lalagyan. Baka mapakinabangan ito, itinabi niya ang drill, itinabi ang mga-tornilyo. Magagamit ang crescent wrench. Nabanggit ni Rosa na naiwala ni Ed ang sa kanya. Ibibigay niya ito rito. Pagsapit ng tanghali, ganap na walang laman ang nga estante. Pinunasan ito ni Ana gamit ang basang-basahan. Naging maitim na kulay abo ang tela pagkatapos ng isang punas. Hinugasan niya ito at nagpunas ng paulit-ulit. Pagkatapos ay kinuskos niya ang mangga pader hanggat abot niya at panghuli ang sahig. Sa ilalim ng makapal na dumi, ang linoleum ay may magaan at masayang kulay ng beg. Nakalimutan na niya ang orihinal na kulay nito. Sa malinis na estante, sinimulan niyang ilagay ang kanyang sariling gamit. Isang kahon ng litrato hindi maabom ng kasal. Hindi malitrato ni Miguel, kundi ang sarili niyang kasaysayan. Mga polaroid nung pagkabata, malitrato nila ni Rosa sa lumang sakahan ni Lola Celia sa probinsya ng Quezon. Ang nanay niya nung dalaga pa. Si Lola na nakatayo sa ilalim ng mga punong mangga at mga high school yearbooks. Sa tabi ng litrato, isang tumpok nga mga papal na libro na hindi kasya sa estante sa kuwarto niya. Paborito ni Ana na basahin ulit ang kanyang mga paborito at ang ilan sa mga ito ay labis na nagamit kaya ang nga pahina ay malambot at kumulubot na. Sa tabi ng mga libro, isang maliit na velvet box na naglalaman ng nga pila at asul-berdeng hikaw ni Lola Celia. Na madalang niyang suotin, ngunit mahigpit niyang pinoprotektahan. Sa ilalim na estante, inilagay niya ang sarili niyang nga garapon, minatamis na mangga. Siya mismo ang gumawa nito noong nakaraang tak-araw. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sumunod siya sa resipe na nakita niya sa internet. Medyo napasobra sa tamis, ngunit nanumpa si Rosa na perpekto ito kung ihahalo sa mainit na saa, pwede na rin. 3 malalaking garapon na may mga cute na label na ginupit niya mula sa matigas na papel at sinulatan gamit ang marker, minatamis tak-araw. Umatras siya pabalik sa pasilyo at tiningnan ito. Ang closet ay maliwana, at walang bahit ng dumi. Amoy pine cleaner at bahagyang amoy ng matamis na mangga. Kahit na saradong-sarado ang magarapon, puno ang nga estante. At bawat isang gamit doon ay pag-ari niya. Mula sa mga photo album pababa sa pinakahuling turnilyo sa lalagyan. Walang kahit anong bakas ng sinuman. Walang dayuhang bagay. Sumandal si Ana sa hambangang pinto at naisip kung paanong eksaktong 6 na buwan lang ang nakalipas. Nakatayo siya sa ibabaw ngang maliit na hagdan sa eksaktong pwestong iyon. Umaabot sa malalabong garapon, at kung paanong bumagsak ang isang metal na kahon sa sahig, natanggal ang takip, at hinati ang mundo niya sa dalawa. Hindi ito nangyari dahil sa isang dramatikong pag-away o malupit at kalkuladong pag-amin. Nangyari ito dahil sa isang mumurahing lata na itinago sa likod ng ilang garapon ng atsara.
Pwede sanang hindi siya umakyat sa hagdan ng araw na iyon. Pwede sana siyang nakinig kay Miguel at kinalang ang teritoryo nito. Pwede sana siyang namuhay ng 1 pang taon, 2 taon, 5 taon sa malilim at kumukurap na liwanag na iyon, inakala na isa itong kasal. Pero umakyat siya sa hagdan at nahulog ang kahon sa pinakamaling panahon o sa eksaktong tamang panahon, hindi pa rin siya sigurado kung alin. Baka pareho. Pinindot niya ang switch, pinatay ang maayos at maliwanag na ilawng bagong bumbilya at isinara ang pinto. Tumunog ang kandado na sumara. Ang kusina ay punong liwanag ng araw sa pagtatapos ng hapon. Nakaharap ang bintana sa kanuran at ang liwanag ay umaagos sa hapagkainan. Sa sahig, tinatamaan ang mapulang bougainvillea na binili ni Ana nung tak-araw. Dahil lang sa nakita niya, ito sa bilihan ng halaman at naisip na, ang ganda niyan. Kukunin ko, dati, I'd text niya si Miguel, okay lang ba sa'yo kung bibili akong mahalaman para sa bintana? Ngayon, wala na siyang hihingian ng permiso. At naging napakagaan ng pakiramdam na iyon. Nagtimpla siya ng isang tasa ng saa para sa sarili. Umupo sa mesa at ibinalot ang magkabilang kamay sa mainit na tasa. Sa labas, maginaw at tuyo ang hapon. Naging kulay ginto na ang mga puno sa luban at may amoy ngang usok mula sa sinusunok na tuyong dahon na dumadaan mula sa malayo, humahalo sa amoy ng lechon manok mula sa mga kapitbahay sa ibaba. May marami pa siyang gagawin. Alam ito ni Ana. Hindi sa malabo at nakakapagod na paraan, kundi sa tiyak at kayang-kayang pamahalaan na listahan sa araw-araw. Kailangan niyang tumawag ng tubero para ayusin ang lababo sa banyo na 1 linggo nang tumutulo. Kailangan niyang palitan ang kanyang mga damit pantak-init at ilabas ang ngasweta. Kailangan niyang tawagan ang nanay niya at sa wakas ay ikuwento ang lahat. Ipinagpapaliban niya ito para huwag ng ma-stress ang matanda. Pero panahon na, kailangan niyang magpa-schedule sa dentista. 6 na buwan na siyang huli sa paglilinis ng ngipin. Kailangan niyang pumili ng bagong wallpaper para sa kwarto. Sawa na siya sa lumang disenyo at inalok, si Rosa na pumunta ngayong weekend at tulungan siyang tanggalin ito at ikabit ang bago. Mga maliliit at ordinaryong gawain, ang mga bagay na bumubuo sa tunay na buhay. Inubos ni Ana ang kanyang saa, hinugasan ang tasa, at inilagay ito sa dish rack. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at neck-text, Rosa, punta ka sa Sabado. Piliin natin ang wallpaper na yon. Iuwi kitang may dalang garapon ng minatamis na mangga. Alam kong ubos ka na? Wala pang 1 minuto. Sumagot agad si Rosa. Sige. At hihilahin ko si Ed para ayusin yung tabinging sabitan ngang kurtina sa kwarto mo? 3 taon na akong inis na inis diyan. Ngumiti si Ana. Hindi ang pilit at manipis na ngiti na sinanay niyang gamitin sa mga nakalipas na taon, kundi isang tunay na ngiti, ang klase kung saan kusa at walang pagpapanggap na umaangat ang sulok ng bibig mo. Sa labas, palubog na ang araw sa likod ng mabubong na yari salaryo, at ang mga anino sa luban ay humahaba. Sa ibaba, isang bata ang tumawa ng malakas, sagat hanggang tiyan, sa bangko sa tabi ng pintuan ng lobi. Nakikipagtsismisan si Aling Nena sa isa pang kapitbahay. May mga bahagi ngang usapan na nakarating hanggang sa bintana ng 3 palapak. Sabi ko nga sa kanya, kailangan mong diligan yung nga ugat. Hindi pwede yung reklamo ka lang ng reklamo sa madahon. Isang ordinaryong hapon ng Oktubre, isang ordinaryong apartment building, isang ordinaryong buhay. Pero ngayon, kanya na ito. Tunay, lubos, buong-buong kanya. Natapos na ang ating kwentong pakbangon at muling paktuklas sa sarili. Mula sa sakit na pagtataksil hanggang sa kapayapaan ng pagiging malaya. Ipinakita ni Ana na ang pinakamagandang desisyon ay ang pagpili sa sarili nating katotohanan. Umaasa kaming na-inspire kayo sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Huwag kalimutang i-share ang inyong nga naisip sa ibaba. Hanggang sa muli!